pwede ito maupo na. Hindi naman, start lang tayo ng prayer kanina. Okay na, kaupo naman. Para mabilig din yung iba. Maniniwala ba kayo na ang Panginoon ay kaya magpagaling? Marami nakalagay dito sa gospel. Gusto ko lang i-share yung isang bagay na ginawa ng Panginoon kung paano siya nagpagaling. Okay, verse 1. By the way, ako pala si Pastor Salty Bertiflor ng Jesus and Ministry Church sa Aptidwan, San Mateo Rizal. So, bilang lingkod, tayo po ay sama-sama mag-aral. Sabi rito, verse 1, Mateo 8, verse 1, ang pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Nakakita na ba kayo na may sakit na ketong? Di ba, no? Medyo 1970s, alam ko, naging parang pandemic po yan. Pero yan ay gumagaling na. Sabi dito, lumuhod sa harapan niya. May isang tao lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. So meron pong tao na lumapit kay Jesus. Ang paglapit kay Jesus ay pagpapaalam na kung maaari. Sabi nito ay, kung inyong mapapagaling, okay. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. So mga kapatid, ang Panginoon ay nirerespeto ng taong ito na hindi basta lamang nag-uutos kay Jesus na sabihin, Panginoon, pagalingin mo ko. Hindi siya ganon. Panginoon, tulungan mo ko na parang nag-uutos, hindi siya ganon. Siya po ay humihingi ng parang permission sa Panginoon at sabi, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Ibig sabihin, yung permission na request, yung bang nagpapakumbaba. Amen? Amen! Marami pong mga tao na pag nananalangin sa Panginoon na parang humihingi ng biyaya, humihingi ng blessings. Minsan, sinabi ng nanay ko, sabi ko sa nanay ko, pahingi ako ng pera. Minsan, ang nanay ko sasabihin, bakit may patago ka ba? May mga ganun, di ba? Para bang wala akong pera, may patago ka ba? Hihinga mo ako ng pera. Nakakadinig kayo ng ganun? Bagamat, ang Panginoon, pag humingi tayo ng pagkasig, kaya naman niya magbigay. Pero minsan, ang utos ng tao ay parang, ang salita ng tao sa Diyos ay parang nag-uutos. Nabigyan mo ako niyan, pahingi ako niyan. Dito, sa ating pag-aaral, nakikita natin dito ay yung lumuhod sa harap niya. Ano ibig sabihin ng pagluhod? Pagpapaku, baba. Okay, okay lang kayo? Okay lang? Mga kapatid, ito po ang tamang gesture, mga kapatid, kapag humaharap tayo sa Diyos. Nagpapakumbaba. Kahit ang Panginoon Jesus ay hindi natin nakikita, pero siya po ay kumikilos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kapag tayo po ay nananalangin, napakahalaga po na tayo ay nagpapakumbaba, lumuluhod, at humihingi ng request sa Panginoon na kung nanaisin ng Lord. Sa maganda yung sinabi ng Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Verse 3, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais ko, maging malinis ka. Gumaling at luminis na ang agad ang ketongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na inuutos ni Moses bilang patunay sa mga tao
na ikaw ay magaling at malinis na. Okay. May dalaw ba? May dalaw? Sige, okay lang. Siya yung mga walang dalaw po. Pwede makinig muna, ha? Okay. Sa Biblia po, sa Lumang Tipan, ang sakit na ketong po ay isang palatandaan na katulad nung nangyari doon sa kapatid ni Moses na si Miriam. Si Miriam po ay nagkasala sa Diyos. Makinig po, okay lang? Okay lang? May mga nakinig doon eh. Okay. Para sa inyo po ito, mga kapatid, para matulungan tayo na lumapit na nagpapakumbaba sa Panginoon. Kung sa tingin nyo, hindi nyo na kailangan si Kristo, okay lang, huwag kayo makinig. Amen? Amen! Hindi ko kayo pipilitin. Pero wala po tayong makapangyarihang lakas para kalabanin ang Panginoong Yesus. Hindi natin kaya ang Panginoon. Amen? Hindi natin kakayanin kalabanin ng Diyos. Tayo ay dapat nagpapakumbabang nakikinig. Nagpapakumbaba tayong nagsasubmit sa ating Panginoon. Wala tayong lakas para lumaban. Tayo ay may lakas para magpakumbaba lang sa Panginoon. So ang request ko lang, makinig lang po kayo, i-focus ninyo ang salita ninyo sa salita ng Panginoon, ilagay po natin sa isip natin. Dahil kayo po, alam ko po, may mga request din kayo. May mga request din ba kayo? Okay, di maganda, makinig po tayo lahat. Kasi lahat tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Amen? So mas dapat gawin ay magpakumbaba tayo makinig. Para sa atin po ito. Sabi dito, sa Lumang Tipan, ang isang ketong ay isang uri ng sakit. Nagkakaroon ng ketong sa Lumang Tipan, palatandaan po ito na nagkakasala ang tao. Kapag may kasalanan ng tao, katulad ni Miriam, nagkasala siya sa Diyos dahil nagre-rebelde po siya sa kanyang kapatid na si Moses. Kahit napanganay po si Miriam, nagalit ang Diyos, nagkaroon po siya ng ketong. So kaya nakilala po yung ketong ay para palatandaan ng parusa ng Diyos. Pero hindi naman siya talagang gano'n. Kaya lang nakilala po ang ketong na palatandaan ang tao'y nagkakasala sa Diyos. Okay? Sabi rito, naging malinis po yung lalaking lumapit at nagpakumbaba kay Jesus. Gumaling at luminis yung katawan. Ang ketong po, mga kapatid, according sa history, 600 years bago pa dumating si Kristo, naging pandemic yung ketong sa India. Tapos ang ketong ay naging pandemic din 1,000 to 1,400 years after death of Christ. O kaya ay sa panahon na natin na si Kristo po ay umakyat na sa langit. 1,000 to 1,400 AD, sa Europe, naging pandemic yung ketong. So dito, mga kapatid, pinagaling siya ng Panginoon, Jesus. At ang sabi ni Jesus, huwag mo sasabihin kanino man. Sa halip, punta ka sa pari, magpasuri ka, pagkatapos mag-alay ka ng handog na inuutos ni Moses, bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling na at malinis na. Mga kapatid, pag binasa natin, narito rin po yun. Sa aklat ng Leviticus, sa 5 aklat ni Moses, yung aklat ng Leviticus, pag nagkaroon ng ito, tatlo po yung pinakita na doon na sakit. Sakit sa balat, yun nga, yung namumuti, tapos sakit sa keto, sakit din sa skin po yun, skin disease. Sabi ng batas sa Lumang Tipan, sa Book of Leviticus, magpapasuri niyo yung may sakit na keto kapag may sugat. May sugat po yun. Tapos yung sugat niya dumadami at parang nabibulok yung balat. Ganon. Okay. Sabi sa Leviticus chapter 13, verse 45 to 46, doon sa tinatawag na wilderness, doon sa ilang o tinatawag na disyerto, sabi ng Panginoon, kapag meron may ketong sa inyo,
sisigaw siya kapag nasuri siya ng pari. Pag sinabi ng pari, may ketong ka, hindi na parusa, ang gagawin, nilalabas ka nila sa bakuran ng Israel. Halimbawa lang para madaling maintindihan. Halimbawa, itong San Mateo napapaligiran ng bakod, 45 walls. Kapag merong ketong na sakit, halimbawa lang ito, kapag merong may ketong na sakit, ilalabas siya sa San Mateo. And then, susuriin siya. After 7 days, susuriin ulit siya. Tapos, sisigaw po siya sa loob ng San Mateo na marumi ako. Yun ay sisigaw niya. At mananatili po siya sa labas ng San Mateo. Parang gano'n lang ha, ang sinasabi ko. Ngayon, after 7 days, sabi sa Leviticus chapter 14, magpapalinis ulit siya sa paris o magpapasuri. So, i-examine ulit yung balat niya. I-examine ulit yung balat niya kung natutuyo. Ngayon, pag natutuyo na yung balat niya after 7 days, mangyayari, pag-aalay siya ng na tinatawag ng 2 ibon, para yung isang ibon papatayin, tapos yung isang ibon buhay paliliparin kapag sinasabi na, oy, malapit ka nang gumaling. Medyo tuyo na yung balat. Ngayon, nagagawin, papapasukin siya sa kampo, para papapasukin muna sa San Mateo, pero hindi pa siya pwede pumasok sa loob ng bahay. Kasi may sakit pa, hindi pa talaga totally gumagaling. Hindi pa siya makakapasok sa loob ng bahay. Ganun ang ginagawa sa Israel sa ilang. Hindi pa siya makakapasok ng bahay niya. Ang bahay lang po noon ay tent lang. Kasi nga, nasa sila lumalakbay pa sila patungo doon sa Kanaan. Hindi sila papasok sa loob ng tent nila para makatabi yung asawa, makatabi yung pamilya, bawal pa. Ngayon, after ilang araw, pagpagaling na, pag-aali na sila ng 3 tupa na 1 taong gulang na walang kapintasan. Ibig sabihin, maraming proseso, nakuha niyo po? Maraming proseso para makita na gumaling na yung may ketong. Kaya lang, pagdating kay Kristo, napakadali po. Pagdating kay Jesus, napakadali ng proseso. Pero hindi po ito proseso, ito po ay himala ng pagpapagaling ni Kristo. Ano lang ang ginawa ng Kristo? Kasi sabi ng may ketong, pwede po ba ako na lumudo ng ketong, pwede po ba ako gumaling? Nais niyo bang gumaling ako? Sabi ni Jesus, hinawakan siya sa kamay. Actually, bawal nga yun yung hawakan sa kamay, yung mga may maruruming sakit. Pero si Kristo, hindi lang siya nagtuturo. Jesus is only touching the lives of man. Jesus is not only teaching the Word of God, but only to touch yung mga nangangailangan ng tulong. Nakukuha niyo po? Ganon kamalasakit ang Panginoong Yesus. Kung tutusin, bawal hawakan, pero si Kristo hindi siya naiilang hawakan ang may ketong. At ang ketong niya, sariwa pa, kasi pinagaling ni Jesus So talagang, kung tutusin, bawal nga makihalubilo ang may ketong, bawal yun. Dapat nasa labas lang sila ng gate, nasa labas lang sila ng bakod ng Israel, pero nakalapit po ito. Marahil si Kristo naglalakad, baka nasa labas. Ngayon, lumapit siya kay Jesus. At pinagaling siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag mo munang sasabihin. Huwag mong ikukwento. Magpasuri ka muna sa pari. Ang pari ang magsusuri kung talagang totally healed na siya. Kung totally magaling na siya. Nakuha niyo po ang kwento? Yun yung batas sa Old Testament. Leviticus chapter 13. And then yung cleansing po, ang Leviticus chapter 13, examination of yung sakit. Leviticus 13, i-examine yung sakit. Kapag napatunayan na yung sakit, Leviticus chapter 14 naman, yung pagpapagaling o kaya yung ritual na gagawin para maging malinis.
Ang pari po ang mag-justify kung malinis na po yung neketo. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Ang pari po noon, doon po yun, iba yung pari ngayon ha? Iba po yung pari ngayon sa pari noon ha? Magkaiba po yun. Yung pari noon, ang mga Levitico ay sila ang magsusuri kung magaling na yung keto. At pag magaling na yun, magiging malaya na siya. Siya po ay magiging malaya, makakahalubilo ng asawa, makakahalubilo na yung mga anak. Kayo ba gusto nyo rin maging malaya? Opo! Spiritually speaking, para na rin tayo may sakit na keto. Hindi naman physical, hindi literal na kahulugan ng keto. Gusto rin ba natin maging malaya sa mga ganong story ng spiritual na sakit? Lahat po tayo may sakit. Unang, sakit na kasalanan. At sabi ng Panginoon, ang sino mang gumagawa ng kasamaan ay nagiging alipin ng kasalanan. John 8:34. And then, kung ang ama o ang anak ay palalayain kayo, and you will pray indeed, palalayain na kayo ng anak sa pagkakaalipin sa kasalanan. Tandaan po natin, ang Panginoon ay nagpapagaling ng physical na sakit at nagpapagaling rin siya ng spiritual na sakit ng tao. Ngayon, tuloy lang natin. Meron pa naman konting oras. So ito, ang ginawa niya, hinawakan siya ni Jesus. Hindi po nagdidiri si Kristo. Okay lang na dyan, mga kapatid? Okay lang na dyan? Sigurado kayo, opo kayo ng opo, ha? Ha? Makinig po tayo. Para magkaisa tayo sa wulungan. So, anong ginawa? Review tayo para may konting exam. Una, anong ginawa? Nagpakumbaba. Napakahalaga po ng pagpapakumbaba. Alam niyo po ba yung pagpapakumbaba? Kabaliktaran nyo ng pride. Alam niyo po yung pride? Mataas ang, kung tawagin sa ibang termino, ere. Mataas ang ego. Ayaw magpakumbaba, ayaw tawag dito. Sa ibang termino, parang ayaw sumuko, ayaw palalo, dapat di palalo. Kabalikan natin yan. Verse 5. Sabi rito sa verse 5, iba na namang eksena to ng pagpapagaling ni Jesus. Pumasok si Jesus sa Capernaum. Lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, sabi kay Jesus, ang aking tulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Verse 8, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal. Centurion po ito, opisyal. Ginoo, sabi ng centurion, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ng ninyo sa aming bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din mga kawal. So ang centurion, parang kapitan po ito ng sundalo. Kapag inutusan ko ang isa, sabi niya, pumunta ka roon, pag inutusan niya, siya pumunta. At ang isa naman, halika. Pag inutusan niya lumapit, siya'y lumalapit kapag sinabi mo sa aking alipin. Pag sinabi niya roon, gawin mo ito, ginagawa nga niya. Iyon. Mga kapatid, nagpapaliwanag ko yung isang kapitan na sundalo. Gusto ni Kristo, puntahan mo yung kanyang sundalo, yung kanyang army na may sakit. Ngayon, sabi ni nung sundalo na kapitan, huwag na po. Hindi ako karapat-dapat puntahan ninyo sa bahay. Sabi niya, ako po ay isang official, meron pong nakakasakop sa akin, meron din ako nasasakop. Pag inutusan ko isa, sumusunod. Kapag sinabi kong lumapit, lumalapit. Nakukuha niyo po? So isang official na sundalo kapag mataas ang posisyon,
kaya niya mag-utos na isang parang dito, halimbawa, si Hepe, pwede siya mag-utos sa kanyang mga pulis. Si Hepe naman, meron siyang mas mataas sa kanya. Halimbawa, si 1-star general o 2-star general, kasi si Hepe, alam ko, Colonel. So, may mga nasa taas niya at meron din siyang nasa ilalim niya. Sabi niya, kaya niya mag-utos. Susunod. Ngayon, sabi nito, verse 10. Tuloy ko lang ha. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. Namangha siya na nagulat siya. Sabi niya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Sabi ni Kristo sa mga alagad at sa mga tao na sa likuran niya, hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at tutulog sa hapag na kasalang ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, pag-uwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras din yun ay gumaling ang katulong ng kapitan. Nakukuha niyo po? Okay lang po kayo? Medyo lumilipad ba isip natin? Hindi po, nakikinig po tayo. Okay lang kayo? Oo, focus lang tayo sa word of God. Mga kapatid, ang mga nangangaral ay nagsisikap maihatid ng salita ng Panginoon. So nais din po namin na maintindihan niyo yung salita ng Panginoon. Amen? Amen! Tandaan po natin, nakakatulong tayo ng Panginoon sa araw. Pag wala po tayong alam dito, kawawa ang kaluluwa natin kapag hindi tayo nabago ng salita ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng transformation para sa aral ng Panginoon. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo ay nagkakaproblema. Para maging matuwid, tinutulungan tayo ng salita ng Panginoon. Kaya narito naman ang mga ginagamit ni Lord, yung mga nangangaral ng salita ng Panginoon para sabay-sabay po tayo mag-aral. Amen? Lahat po kami ay estudyante lang din. Pare-pareho lang tayo estudyante. Wala pong marunong, wala pong magaling. Wala pong matalino dito. Lahat po ay estudyante ng salita ng Panginoon. Ako po ay estudyante lang din. Binabahagi ko lang po yung mga aral ng Panginoon. Kaya nga, tinutulungan tayo ng Panginoon. Ang sabi rito, yung centurion, yung kapitan ay mataas ang level ng pananampalataya. Tandaan po natin, siya po ay Romano. Hindi po siya Israelita. Pero natutuwa siya sa pananampalataya niya dahil ang pananampalataya niya ay dinaig niya pa yung Israelita. Sabi niya, wala pa ako natatagpo ang katulad ng taong ito sa Israel. Ibig sabihin, si Kristo po, simula nung isinilang siya, nagkaisip, nangaral, first time na encounter ni Jesus yung centurion na mataas ang pananampalataya. Sabi ng centurion, Panginoon, huwag ka na pumunta sa amin. Sabihin mo lang, gagaling yun. Gagaling yun. So nagulat ang Panginoon. Tama, sabi ng Panginoon, tama itong taong ito, mataas ang level ng faith. Ibig sabihin, ang Panginoon Jesus, kaya niya magsabi, gagaling yun. May susunod. Ang salita ng Panginoon, kapag lumabas sa bibig niya, mayroong susunod. Tandaan niyo po, ang sinasabi sa Isaiah chapter 55, verse 11. Sige, tingnan natin ha. Balik tayo sa kaliwa, papuntang kaliwa. Isaiah 55, page 738. Page 738. 55 verse 10. Basahin mo lang, 55 verse 10. Sabi rito ng Panginoon, ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik
kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga. At nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Yung ulan daw at saka yelo, pag natunaw po yun, nagdidilig po yun ng Ano lang yan, New Testament? halaman, Old Testament. nagdidilig po yun ng mga puno na nagbibigay ng bunga. Verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Sabi ng Panginoong Diyos, gayon din ang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ulitin ko po. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Ibig sabihin, hindi babalik na walang resulta. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking mga ninais. Kaya ano sinabi ni Jesus, hindi ka na at magaling na ang iyong sundalo, gumaling yung kanyang sundalo. Bakit? Nagbitaw ng salita si Jesus. May sumunod sa mga salita ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Amen? Ang Panginoong Jesus, kapag nagsalita, matutupad. Kaya mga kapatid, dalawa po yung eksena na pinagaling ni Jesus. Isa, nagpapakumbaba, malungkot, humihiling kay Jesus, yung una. Pangalawa, yung kamataas ang pananampalataya sa Panginoon. Alam ko po, kailangan niyo po yun. Amen? Lalo na nasa kalagayan po kayo na hindi niyo control ang sitwasyon. Kaya niyo bang kontrolin yung sitwasyon? Maliban na lang kung kayo ay milyonaryo, malamang wala na kayo dyan. Amen? Dahil ang pera po ay kayang kumontrol ng sitwasyon. Eh kaya lang, aminin man natin o hindi naman tayo mayaman. Tama po ba? Mayaman po ba ko? Hindi po. Mahirap lang tayo. Wala nga tayong panganay, wala nga tayong pagpiyansa, di ba? Ha? Kung may pagpiyansa kayo, wala kayo dyan. Ako pinaniniwala, di ba? May mga kaso na walang piyansa. Pero marami mo sa inyo, sigurado, kulang sa pagpiyansa. Di ba? So when ipangpiyansa man o ang kaso natin ay walang pagpiyansa, kaya naman kailangan tayo ng tulong ng Panginoon. Hindi natin kayang kontrolin ang sitwasyon. Tapos kung aasa tayo na may tutulong sa labas, ay wala rin, di ba? Tapos din yung pamilya natin sa labas. Tama ba? Minsan nga, may dalaw nga lang, di tayo madalaw. Kaya mga kapatid, gusto ko kayong i-share ng gospel para umasa tayo sa Diyos. Amen! Ang Diyos kayang kontrolin ang mga bagay na hindi natin kaya. Amen! Amen? Amen! Tulad nung nakita natin kanina, yung nagpakumbaba yung isang taong may keto, gumaling. Pangalawa, yung pananampalataya ng isang taong hindi naman Hudyo, hindi naman Israelita. May kanya-kanya silang katangian na nagustuhan ng Panginoon. So gusto ng Panginoon, makita rin ang katangian ninyo. Ano po yung katangian na pwede natin gamitin sa harapan ng Panginoon? Una, magpapakumbaba tayo. Amen? Lalapit tayo sa Panginoon, hihingi ng tawad. Kung meron may sakit, humingi tayo ng kagalingan. Kung may problema na malaya, at gusto natin maging malaya, hingin natin sa Panginoon. Ngayon, pangalawa, yung eksena ng pagpapagaling, yung pananampalataya ng isang sundalo. Sabi ng Panginoon, wala pa ako nakitang ganito kalaki ang pananampalataya sa Israel. Samantalang yung sundalong yung kapitan ay hindi siya Israelita. Siya po ay Romano. So dalawang katangian na pwede natin gamitin sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kayo po ba'y naniniwala kay Jesus? Sa mga hindi naniniwala, wala naman po akong doon, nirespeto ko po ang paniniwala ninyo. Pero kung kayo po'y naniniwala kay Jesus, dudulog po tayo sa Panginoon, mananalangin po tayo, lalapit po tayo sa Panginoon. Luluhod din po ang ating mga puso, magpapakumbaba sa Panginoon. Meron pong Bible dyan para basahin ninyo at makakatulong yan para madagdagan ang pananampalataya niyo.
Tandaan natin, sabi na Isaiah 55 verse 10 to 11, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos ay nagaganap. Kaya pag ang Panginoon ay nilapitan natin, humingi tayo ng tulong sa Kanya, walang imposible. Kaya niyo rin banggitin ang inyong kagalingan, ang inyong kalayaan, at ang mga kaso na hinahawakan o problema ninyo, kaya kayong bigyan ng lunas ng Panginoon. Ipakita niyo lang sa Kanya ang pananampalataya ninyo. Nahigit pa, no, higit pa sa dati. Sa mga kapatid, huwag po sana kayo magagalit ha, okay lang? Baka naman nagagalit na kayo sa akin. Ako po ay nangangaral lang, hindi po ako galit. Nagmamahal po ako sa inyo, kaya nga po narito kami para ihayag ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Mahal ko yung Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. Umisa, may nasasabi ako, pero sana huwag kayong sumama ang loob, ha? Sa akin ay pang-gising lang yun, ha? Amen? Okay. Sama-sama tayo. Gusto ko sana maligtas din kayo. Lahat tayo magsama-sama sa buhay na walang hanggan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi pa tapos ang Panginoon. Ang biyaya niya ay patuloy na ating nadidinig. Ang salita niya patuloy na ating nadidinig. Kaya mananalangin tayo sa oras nito. Mahal niyo ba si Jesus? Sabi sa John chapter 14, ang nagmamahal sa Kanya, dapat sinusunod yung kalooban ng Diyos. Patunay po yun na ang mga nagmamahal kay Jesus ay sumusunod sa aral. Kaya kung sa yung mahal natin si Kristo, sundin natin yung aral. Sige po, mananalangin.